Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is yung third installment natin ng ating panibagong series, which is Heart of Worship. So, ngayong araw, ang topic natin is God is our ultimate employer and we please no one but only God. So, in accordance to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Colossians chapter 3 verse 23. So, ito yan. Yan. In New International Version, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So, in Filipino translation naman, or in ang salita ng Diyos version, itong nasa aking itaas, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. So, nilalayon lang ituro nitong Bible verse na ito na whatever we do, ialay natin ito para sa ating Panginoong Diyos or kay Lord God kasi He is our only Master. Diba? Pinaka natatandaan ko nung pagkabasa ko dito sa verses yung sa discipleship namin sa church na Lordship na topic. So, sinasabi doon na si Lord God is siya yung tinutukoy na Lord of all, King of Kings, Lord of all, Master of all Masters, diba? So, siya yung pinaka-head lagi. So, ano nga yun bilang na bilang pa ako ilang beses siyang natawag na King or Lord ba sa Old Testament. So, ayun, the point here is, so, whatever we do, whatever we, kung ano man ang gawin natin, lahat ng sinasabi natin, ilaan natin lahat yon para sa ating Panginoon na siyang nag-iisang master sa buhay natin, hindi sa mga tao or sa kapwa natin tao. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, God is our ultimate employer. So, ito yung topic natin for today, di ba? So, ang pinaka-point lang nito is we do not have or we should not treat our Lord God equally sa mga tao na, like for example, boss natin sa company, di ba? Yes, employer din natin sila. Pero iba kasi yung sinasabi na spiritual employer. Ang ibig sabihin lang kasi nitong first teaching natin is siya lang yung dapat papurihan, siya lang yung dapat sambahin, and siya lang yung dapat na i-please natin. Kumbaga, hindi natin kailangan i-please yung ibang tao. Hindi mo kailangan i-please. You don't have to be a people pleaser. Kasi the one and only that you have to please or yung kailangan mong i-glorify is our Lord God. Kasi nga, He is our ultimate employer, our only ultimate employer. Number 2, we please no one but God. So, ito nga yung nabanggit ko kanina. Huwag tayo maging people pleaser. So, dapat mas nilalayan natin na i-please si God sa lahat ng ginagawa natin, sa actions natin, and sa words na lumalabas sa bibig natin. So, ipakita natin na tunay nga tayong Kristiyano and na may busilak tayong puso sa pagsuserve sa Kanya, sa pag-glorify sa Kanya. And number 3, God rewards excellence. So, lahat naman ng ginagawa natin nakikita ng Lord yan, di ba? Sinishare man natin sa iba or hindi, ginagawa man natin yan silently, nang sa sarili lang natin, nang tayo lang mag-isa, nakikita niya pa rin yan. So, He rewards those who are excellent in their own ways, di ba? So, lahat ng ginagawa natin, hindi man ngayon, hindi man bukas, at the end of the day, magbubunga at magbubunga rin yan. So, siguro, hindi lang muna binibigay sa'yo ni Lord yung blessing na yon dahil alam niyang may mas tama pang oras para makamit mo yun, di ba? So, again, God rewards excellence. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, serve well knowing that Jesus is our ultimate employer. Number 2, make God happy and let God reward us. And number 3, value excellence.
So, after nitong devotion na to, we should be able to realize or should be able to self-reflect on the benefits on the benefits of pursuing excellence as an act of worship, since ang series nga natin ngayon is Heart of Worship.